Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Pwede na tayong maupo. Medyo malamig na naman no? So welcome, may God bless you today sa ating mga viewers, sa ating mga nandito sa center. So nagulat kayo, okay, dito pa, lakad-lakad. Yan yung magandang, maraming may mga producers, okay na yan. So magandang umaga sa inyo lahat. Ito na yung ating first Sunday ng February. At may bago na naman tayong series. Pero bago natin pag-usapan ang ating series for this month, gusto ko lang i-welcome ang bawat sa inyo at gusto ko lang i-acknowledge ang ating mga pastors na naiwan nung second Sunday. Si Miko. Miko, thank you for feeding the flock. Palakpakan naman natin si Lord at si Miko. Si Caleb, of course, at si Pea sa pag-aalaga ng tupa. And of course, nung third Sunday, yung third Sunday natin, ano yung sa iyo, Jeff? Honest lie. Okay, matapat na sinungaling. Tama ba 'yon? Si Mia kasama natin diyan. Ang dami yung mga views. Ang dami, siguro gulat siya, bagong pastor doon, no? Nasa na kaya si Pastor Dennis, sa Africa na. Kaya doon na. And of course, ang last Sunday natin, gusto ko na-acknowledge si Pastor JR at si Nikki. Sa ibang church, pastor ang tawag na Nikki pag nag-preach ang asawa. So, thank you sa pag-iingat ng mga tupa habang ako ay nasa mission field. Pag pinag-usapan natin ang mission field, para ka lang naglilimas ng balon. Kami pumasok ni Led sa balon, andito kayo sa taas, hawakan nyo lang lubid namin para at least makalabas pa kami. Ganun lang yan eh. We have to help one another, to serve one another, at lalo sa ating mga kasama na nasa ibang lugar. At parang this year, ganun ang mangyayari. At sa susunod, kayo naman. Pag leader ka, dapat ikaw muna. Huwag yung utos ng utos. Ay, punta ka sa Palawan. Kami muna. Kaya ginawa namin yon. So welcome sa ating mga viewers, sa ating mga nakikinig, at sa iyo na naandito. Welcome, marami ako kukwento sa inyo. Ang dami mga ginawa ni God na makikita nyo. Sino bang nag-encourage kay Pastor Dennis? Wala naman nag-encourage sa akin, kundi si God. At yung experience ko pagpunta sa mission field, lalong nagiging on fire ka pag nakita mo mga tao, ang needs nila. Kaya i-welcome mo na lang, Lord. Ang dami mo na namang gagawin. At kung ano yung maririnig nyo ngayon, nasa inyo na kung paano nyo i-handle ang excitement, ang goodness ni God. Gusto ko lang muna i-share sa inyo itong aming short-term mission trip mula noong January 6 to 29, 2025. Ang dami namin baon. 23 ang bagahe namin lahat. 23, ang dami nun. Okay, kaya alam ko na successful yung magiging ministry, pero alam mo naman ang enemy, talagang ang daming problema. 2 days ang aming biyahe from Manila to Masbate. Balis kami ng 6, nakarating kami ay Wednesday na. 6 is Monday. Wednesday na kami nakarating. Yan, enjoy. Tapos pabalik namin dito ay 25 hours. Okay? Saya, no? Saya talaga. Talagang alam mo yung, kahit gaano kalambot ng upuan ng bus, tumitigas na. Kaya kailangan talaga ng saging. Kaya nga pag babiyahe kayo ng malalayo, kain kayo ng saging. Dahil pampakapal ng... Okay, so... Umuwi tayo dahil sa... Parang hindi masakit sa puwet. Yan, Kate. Si Kate, mukhang iba yung registration, Kate. Okay, so... 4th year anniversary ng 211 Ministries. Magmula nung magsimula tayo ng 2021. January 1, 2021. 2025 na, 4 years na sila. Yan, 4 na taon. At yun din ang topic natin, Kingdom Invasion. At hindi lang kami umuwi doon. Ayan, makita nyo, yan, joint service, ang 3 congregation sa Masbate. Yan yung ating, open yan sa tagiliran, open lahat dyan, praying tayo na yung mga gamit nila, huwag mawala. Walang dingding yan eh. Kumbaga yan ay parang agricultural seminar room ng isang agricultural place. Kaya wala nang gumagamit, yan, inirentahan natin yan. At yan, dyan tayo nagmi-meeting. Yan, open lang. Enjoy, di ba? So yan, anniversary yan. Anniversary natin. Ngayon napansin niyo yung ating, ang old natin na logo, ang ginagamit natin ay yellow and black. Ngayon, ibabalik na natin sa black. Papalitan na nila. Kinamay lang nila yan eh. Nilettering lang nila. Then, meron din tayong wedding. Okay, dapat mass wedding. 2 lang ang nakarating dahil ang iba malayo. By the way, ang Masbate na andyan lang sa gitna ng Pilipinas. Ayan, 3 islands yan. Si Nikki papunta dyan sa February 4. Pag napunta kayo dun sa mga kinakainan ng mga tourist, magtanong ka lang kung may taga-211, may mamimit ka ng taga-211, doon sila nagtatrabaho. Okay, the wedding, yan ang ating So this is my first time na
may first time na magkasal ng sabay. So, ceremony of love and commitment ni Al and Adeline and Michael and Methelene. So, kita mo sa pangalan, talagang makita mong chemistry. O, yan ang mga pangalan na ganyan. So, si Methelene, hindi siya taga Masbate, so dayo din siya. Ito marami sa kanila mga dayo, kaya Masbate hindi na rin puro ang mga tao. Hindi katulad namin noon, puro talagang native. So, iyan yan, no, dalawa ang kinakasal mo. So, malalaki ng anak nila, na-realize nila, yung sabi nga ni Pastor JR last week, yung choice, change, at chance and choice. May change talaga. So, dalawa silang sinasabay mong ikakasal. Madali magkasal pag isa, pero pag itong dalawa, so kaiba. So, yung dito sa side, andito rin mga ninong at ninang nila, mga kanilang ring-bearing, di mo yung ganyan, no? Tapos doon din sa kabila, na andun sa dalawa yan, no? Kaya makita nyo, ay dalawang kandila din. So, para sa, di ba, yung unity candle. Then ito sila, yan, may marriage contract na hawak-hawak sila. Ito hindi ko makita ang ano nito. Malalaki ng anak nila nung nagpakasal sila, nung makita nila na kailangan pala na siner ko sa kanila na pag hindi ka kasal, 2 ka lang. Pag kasal ka, 3. So ganun lang ang message namin. Pag sinabing 2, 2 lang kayo, bahala kayo mag-decide sa sarili nyo. Pero pag nagpakasal ka, sumang-ayon ka na si God, iimbitahin mo sa bahay nyo, sa inyong relationship. So 3, ganun lang kasimple. Kaya ang impartation sa ninang na kapitan nito, nagpipreach dun sa kanilang sa kainan. Sabi, ano nangyari? Nagpipreach na siya during sharing anong natutunan mo, anong masabi mo sa kakasal. Nagsishare na siya ng word ni God. So, ibang dating sa kanya ng 2 and 3. So, ganyan ang kasalan natin. Walang format, walang basta God, andyan ka. Then meron din tayong baby dedication. So gusto nilang isabay na sa mga susunod na linggo, 3 Sundays kasi ako doon. Ayan sila, yung mga baby nila, baby din sa kabila. So si Hannah at ito ay si Mark Gian. And of course, sharing our blessings. Ito yung napakaraming bagahe na dala namin sa bus. So daming sticker nung lahat. Kaya humingi kami ng tulong na tulungan nyo kaming ibaba ito sa bus, sa dami. Ayan, ang dala natin. Sa dami na yan, ayan yung ating Calpol. Calpol ba yun? Calpol, paracetamol. At ito yung mga damit ninyo at yun ang tsinelas. Ayan, ang mga tsinelas natin. By the way, ang tsinelas sa Masbate, ang pangalan na Smagol. Pero yun yung legal na smuggle. Di ba? Legal yan. Miya, tama. Igano talaga. So, kaya kung may smuggle na pag-uusapan, legal, sa Masbate yan. So, makita nyo na happy sila lahat. At iyan, yung mga damit na pinamigay ninyo, used new clothes, ang iba sa inyo, pinaglumaan nyo. Ayan, happy sila lahat. Okay? Yung una, ito yung sa UMEX kay Pastor, sa grupo ni Pastor Benji. At ito naman ang sa grupo ni Pastor Rayman. Tama ba? Then, yan. Yung paracetamol. Okay. Paracetamol. Ayan. Ito nakarating ng Esperanza. Yan yung pinakadulo. Nagdala sila dahil may isa tayong kasama na nag-transfer doon. At ngayon pinag-uusapan yan. Parang magpa-plant din sila ng church doon. So, yan sila. Sakto may mga lagnat sila. Ang mga dumating kami doon ay naggamit yan. Kaya salamat sa inyo ng mga nag-seed. At marami pa hindi magkasya dito eh. Kasi kung ilalagay ko lahat yung pictures, aabot dito. Hindi nakasya sa Edwin, hindi nakakasya sa screen. At of course, ang inyong mga smuggle na pinamigay, yan yan yung mga smuggle na yan pati ito. Nabigyan sila lahat sa mga nagbigay niyan. Happy sila. Maring hindi ko ma-explain sa inyo kung ano nakita ko. Tingnan nyo na lang ang mukha nila. Ito yung nasa grupo ni Pastor Benji sa UMEX Umabay Exterior at ito naman para sa grupo ni Pastor Raymond Tamayo. Ang dami niyan, purong ganyan yan. At meron niya mga G-bits, nagkagulo dyan sa G-bits na yan. Yung nilalagay dun sa kailangan merong So yung isa dyan, naging sisina ang tsinelas dahil pinuno. So yan yung meron din sa mga pastors and pastors' wives, binilihan din nila at nakarating din sa kanila yon. And of course, sa Masbate City, ang ating church planter dito ay si Angelica Nunez, tinutulungan ni Angeline Amaro at ni Rose Jen Amaro. Yan, tumutulong sila. Yan si Led, nagsusort out ng smuggle. Ay makita nyo na yan, smuggle na yan. Legal na pinamimigay ang smuggle. Di ba? Smuggle goods. Di ba? Tama yan. Kaya pag napunta kayo na Masbate, maraming mga words na kakaiba
na kahit na illegal, nagiging legal. Like this one, Nikki, smuggle. Okay? Then, gusto ko lang sabihin sa inyo, maraming salamat sa inyong seeds of love and seeds of faith na binigay nyo sa 211 Ministries Masbate. Happy silang lahat. Ayan, okay? Tapos ngayon, tuloy na tayo sa ating word. Nagsimula tayo a little late. Nakapokus tayo sa kingdom leadership. At itong pag-uusapan natin ay ang ants. Itong problema ko habang nagko-contemplate ako na as much as possible gusto kong dumikit sa word na ants. Kasi ang word na ants, alam ng mga rami dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang word na Tagalog na langgam, pagdating sa Cebu ang langgam ay lumilipad. Marami tayong viewers na subscribers sa ating FB page na Cebuano speaking people. Pag nagbanggit ka ng langgam, lumilipad dyan, bird, ibon ang ibig sabihin sa Cebu. Kaya pag nagbanggit ako, I will try na ipilitin ko ng aking dila, ants ang gagamitin ko rather than langgam. Kaya pag nagbanggit kami, kaya ng langgam, alam nyo, langgam din ba sa Negros? O langgam ants o lumilipad? Lumilipad sa kanila Negros. Sa Masbate, ang langgam, ganyan ants. Kasi ano kami, Tagalog Tagalog region, di ba? So, Tagalog, ganyan. So, yun yung problema natin dahil nga sa daming dialect sa Pilipinas, Negros pala, Ilonggo is langgam. Niki, lumilipad ang langgam. Dito sa Maynila, ang lumilipad, ang mga langgam, nangangagat sa paa. Sa kanila, makita mo, asan ang langgam? Nakaganon sila. Pag sa Tagalog mo sila langgam, nakaganon. Magkaiba. Okay? Kingdom leadership, at iyan ay kakaiba na naman, katatapos lang natin ang kingdom invasion. And kingdom invasion of what? The mind. Kasi ang number one problema talaga ng tao ay yung mind. Yun ang laman natin. Kapag hindi nyo napanood yun, sundan nyo na lang ang daming views ng ating mga pastor last Sunday and the other Sundays. Kaya ito, tingnan natin ito at sa buong February. Napansin nyo, topic natin nung December, manger lang. Yun lang. Tapos, topic natin nung January, puro lang mind. At ngayon, puro naman mga langgam na gumagapang. Yan, simulan na natin. Maaring weird para sa ilan sa inyo na nakikinig. Have you ever tried looking at leadership things from ants' perspective? Nakita nyo na ba ito? So, kung may question kayo dito sa atin, kung pag-uusapan natin, hindi ito pang first-timers kasi ang pag-uusapan natin is may idea ka na sa word na leadership. We are called to rule, ayon sa Genesis 1:28. At ito ang nasira sa atin. Lahat tayo dapat leaders sa ating area of calling. Kung ikaw ay tatay, take the lead. Kung ikaw ay businessman, take the lead. Kung ikaw ay student, take the lead. Rule. Kung ang pera mo, wag mong hayaan ang pera mo mag-rule sa'yo. Rule over that money. Genesis 1:28. So wala na tayong pag-uusapan dyan. We will just go and believe that kingdom standard is for everyone that exists here in this world, dapat meron kang leadership abilities to lead in this life. Or else somebody will lead. At si Satan, yun ang gusto niya. At ang pag-aaralan natin the whole February ay tungkol lahat sa langgam na gumagapang. Okay. What is an ant? Ant is a kind of small insect that lives in an organized social group, sabi ni Tita Miriam. So makita nyo na agad sa leadership perspective, sa wisdom ng ant, sila ay organized and social group. Hindi ka pwede mag-lead na introvert. Kaya kung may issue kayo na sa pagiging introvert, pag tinawag ka ni God, you have to deal your being introvert or extrovert dahil hindi pinag-uusapan dito. Ako introvert din ako na naging extrovert later on. Kapag, ayan, makikita nyo yan sa leadership training. So, social group ito. Hindi ka pwede mag-lead na mag-isa ka lang. Kaya pag tinawag ka, you have to deal the issues kung anong meron sa iyo dahil pag tinawag ka ni God, alam ni God, yan ang bagay sa iyo. So, anong purpose natin dito? To explore the leadership wisdom of God's design for the ants that He would like people to follow and apply. Anong pwede natin mapulot sa mga ants para sa mga Tagalog, sa mga langgam? So, outline natin for the whole month. Week number 1, small but big, today but future, limited but unlimited, bound but free. Mga kita nyo, parang kaiba no? So lahat ng nasa kaliwa ninyo, kung titingnan nyo yan, ganyan tayo mag-isip. Small, just today, limited, bound, nakakulong.
Pero ang gusto ni God, makita niyo yung capital letter, you are big, you are abundant, you have a future, you have a hope, you are unlimited, you are free, but you are just imprisoning yourself. So, huwag kayo mawawala, pag-uusapan natin yan at sasabihin natin yan. Galing sa Bible, hindi yan kwento lang. At yan ay hindi na galing sa book. Yan ay wisdom lang habang nasa bus, ginagawa ko na yan. Lord, ano na naman ba ang February? Okay, yan, nabuo naman. So, series number 1, small but big. Kung ang tingin mo sa sarili mo, maliit ka lang, tama yan. Pero wag mo sasabihin na imposible, Lord, na magagawa ko kasi magiging honest lang yan. Magsisinungaling ka sa sarili mo. Ang sabi ni God, you are big. You can do big things. You can make a difference. Small but big. Ant leadership value teamwork. Number 1. Sa series number 1, Ant leadership value teamwork. Maaring maliit ka lang, pero kung tulong-tulong, mas malaki ang magagawa. Isipin mo ang isang colony ng mga ants. Kung isa lang nag-iipon ng pagkain, patay sila lahat. Kaya makita mong wisdom. Remember, sa kingdom of God, nag-work tayo at gumagalaw tayo by wisdom. Hindi sipag, hindi galing, hindi kabaitan. Ito yung dapat makita ng maraming Christians and believers. You have to move by wisdom or else mamamatay ka at mawawala ka sa circulation ng movement ni God. To advance the kingdom, you must have the wisdom. Kaya pag nakasalo ka ng wisdom, start working out your faith. Put your faith in action. Ant leadership, value, teamwork. Sabi ni Tita Miriam, kulang ng P. Kulang ng P. Kaya okay na, intindihin nyo na lang yan. Siguro hilong-hilo pa yan sa ano. The work done by several associates who work together as a team to do something. Ang synonyms niyan ay collaboration, cooperation, coordination. So without a collaboration, cooperation, and coordination, mahirap ma-accomplish ng mga ants ang kanilang calling. At doon makita nyo ang wisdom. Oo nga, no? Dapat tulong-tulong din ang bawat isa sa gusto maging leader. Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Proverbs 30:25. So little sila, small. Pero hindi issue ang pagiging small sa ants. Meron kaming magagawa kung kami ay tulong-tulong. Yan ang napakaganda, di ba? Simple lang. Ano naman ang pwedeng mapulot na leadership issue dyan? Ants know they are small or little, but they know also that they can produce big results if they will work together as one. Nag-iipon sila hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong colony ng ants. Jesus modeled this ant leadership system of teamwork. So, leadership system itong pinag-uusapan natin. Na, kumbaga, kung iisipin ninyo, maliit lang ako, wala akong pinag-aralan, lalo sa mga kasama natin sa probinsya, ganito lang naabot ko. Hindi lang naman ikaw ang tinawag ni God. Lahat naman tayo created to do something for the glory of God, na pagtulong-tulong tayo, marami tayong magagawa. All you have to do is just to align yourself kung anong direction na pinapagawa ni God, katulad niya ng ants. Kahit anong mangyari dyan, nakahilera talaga, walang singitan, walang unahan. So si Jesus Christ, nag-model nito, na ginawa niya rin ang leadership system. Ngayon ang tanong, ano naman sa atin sa 211 Ministries, itong leadership system ng ants? Jesus started His ministry by raising up 12 disciples first. Hindi lang siya yung ako lang, kaya ko na to. Tama yung kaya ni Jesus Christ yan. God siya eh. Pero ang pinag-uusapan dito, magmumodel siya ng true discipleship to work with Him in saving and reaching the whole earth. Kaya tayo Kristiyano ngayon because of the 12 disciples. Sumabit pang isa, pero nakarating sa Pilipinas ang gospel, ang good news, ang salvation. Nagsimula sa Jerusalem, papunta sa Judea, Samaria, and napunta siya sa Europe. At yung mga Europeans napunta sa Amerika para maging missionary at ang mga missionary sa Amerika napunta ng Pilipinas. Saan nagsimula? Sa few. Kaya hindi ako natatakot, kaunti man, maraming bakante sa upuan natin, sobra na tayo ng 12. But if we will coordinate together, magko-collaborate tayo, magko-cooperate tayo in reaching out, inviting somebody, let them hear the Word of God because hearing the Word of God, kumbaga nag-create ng faith. Faith, diba? Consequently, faith comes from hearing and hearing the message of Christ. Not by testimony, not by miracles,
Kasi kung miracle ang pag-uusapan natin, sa 40 years ng Israelites, ang daming sumabit sa kanila. Wala pa din. Ang miracle ni Jesus Christ sa New Testament, 3 years lang. Kaya wag niyong iisipin na magsiserve ako kay God pag marami ako nakitang miracles. Kapag marami ako nakitang testimony, walang promise sa Bible niyan. Ang faith nagsisimula lang by hearing the word and hearing the message of Christ. Anong message ni Christ? Kingdom of God. Bakit maraming wala ng faith ngayon? Kasi puro na lang sharing, puro na lang hindi na word ang pinag-uusapan, hindi na kingdom ang message. Ulitin ko, faith, Romans 10:17, faith comes from hearing the message and hearing through the message of Christ, the word. Okay? 12 disciples muna. Kaya ako dito, masaka-focus lang ako sa naiwan, kahit na ilan lang ang, sabi ko nga, JR, ikaw ang take the lead ka dyan. Kahit ilan lang yung naiwan dyan, andyan din kayo nagsusupport ang family, pero itong ginagawa natin, kaya natin maabot yung direction na Kingdom of God, Nation Invasion by 2033. Nakalagay lang yan dyan, pero hanggang ngayon, prayer ko yan everyday, Lord, we will plant 4 churches in Mandaluyong, 4 churches in Manila, 4 churches of congregation of 211, Quezon City, sa 17 cities of Metro Manila, in 17 regions of the Philippines by 2033. Kaya lang, kailangan natin ng cooperation. And God willing, this year, maririnig nyo, meron ng 211 ministries. And of course, growing din, nagsisimula din ang ating Leyte. Alam nyo ba ang Leyte? Ang Kamsur, and of course, sa Mindanao, upcoming. Bakit ganyan ka mag-isip, Pastor Dennis? Because ang calling natin ay go and make disciples of all barangays, nations. So dapat obedient tayo, nation dapat tayo. So paano ma-reach yan? 12 disciples lang. Kaunti lang. And cooperation, collaboration. Gusto ko lang ipaalam sa atin, balikan lang natin, baka nawawala tayo, ang ating vision. Ang vision statement natin is to honor the King. Ayan yan, 211 Ministries is a group of called believers that exist to honor the Lordship of the King and advance His kingdom by making disciples functional, equipping leadership abilities, influential, and planting righteous, productive churches in any towns and cities of God, open doors. Ngayon, meron tayong core values. Para madaling tandaan, ang core values natin, we honor the King and advance His kingdom. How do we honor the King? By worshiping Him, by living a righteous life. Saan man tayo dalhin, get right. Yan ang standard natin. Advance His kingdom. Yan ang second core values ng 211 Ministries. Making disciples, training leaders, and planting churches. Alam ng bawat isa sa atin, small lang tayo like ants. Our finances are not enough. Alam nyo ba, nung pumunta kami na Masbate ni Led, ang aming support ay 1.5. May nagbigay sa amin ng envelope, 2,000. Iniwan namin ng 1.5 sa mga anak namin. At nag-go kami na ang pera namin ay 2,000. Sabi ni God, kahit sinela, so huwag kang magdala kung anong meron. We'll just go. Nakatira kami sa isang cottage, sa isang resort. Alam nyo naman na hindi naman mura yun. Nakakaya na, ay ministry ito, libre na lang. So nakarating kami, andito kami ngayon, kaya lang alam nyo, katulad ng itim, ang sabi ko lang na, kung totoo talaga na merong Diyos, God's will, God's bill, He will provide. Kung hindi totoo, di wag na natin ituloy ito. Sayang ka, kababayad natin itong place na ito. Magtrabaho na lang ako, mag-business na lang ako. Our money is not enough. Kulang tayo. But if we will work together, coordinate and collaborate, kaya natin gawin ito and we can make a difference. Nakarating kami rito, nasa first class naman yung aming naupuan. Ang lazy boy naman ang aming sinakyan papunta rito yung mga upuan. Dahil nga, God provides. God provided us. So, yan tayo, honoring the King, advance His kingdom. Ang sabi ko sa team sa Masbate, next time na babalik kami ni Led para mag-minister dito, mag-aeroplano na kami. Kasi kailangan ng maraming saging para kung bus ang sasakyan mo. Para at least makatulong sa pag-inda ng kauupo mo dun sa ano, di ba? So, pero anyway, babalikan natin. We have a vision na kailangan natin mag-collaborate, coordinate, and cooperate. Number 2, ant leadership, value communication. Mga kapatid, pag hindi mo naintindihan, bakit ka na sa 211 Ministries? Ang 211 Ministries are really serious. We are serious to advance the kingdom forcefully. Hindi issue dito ang pera. Ang kailangan natin dito, faith. Kasi God is moving through faith, not for money. Kapag may pera tayo, mauubos lang. Pero kung may meron tayong faith, God is at work with us.
The ways of sending information, sabi ni Tita Miriam, using words, sounds, signs, technology, or behaviors to express ideas, thoughts, feelings to someone else. Okay. Ang ants ay good at communication. Okay. Ants are good at communication. Yan ang sabi ni Tita Miriam na ang communication is way of sending. Pag hindi mo naintindihan, magtanong ka. Ngayon, ang ginagawa ko as leader, as pastor, is to inform you na itong direksyon ng 211. Kung nakita nyo ang saya, kung nakikita nyo habang nagsishare sila ng smuggle, ang mga tao, mga bata, yung mga binigay nyo, pinadala sa kanila, masaya sila. Pero sabi ko nga sa mga pastor, halika kayo, tingnan nyo. Masaya na ba kayo na tinitingnan nyo na happy ang mga kasama nyo na nakakatanggap ng Calpol paracetamol, nakakatanggap niyan? How about yung nasa kabilang barangay? How about yung nasa kabilang town? Nasa kabilang province? Puntahan din natin sila. Sinong pupunta ron kung hindi tayo willing? Yan, we have to communicate. Where are we going? Ito na. So ilang taon na lang. By 20% na ako. Anong inaantay ko? But to advance the kingdom of God. That's why I'm communicating to you vision. Go to the ant, you sluggard. Ang sluggard, sabi nila, tamad. Actually, other word for sluggard is walang ginagawa. Consider its ways and be wise. Yan. Diyan yung makikita na sa kingdom of God, kailangan natin ng wisdom. Wise. Be wise. Anong sabi ni God sa iyo? Then do something. Don't just act na okay na ako dito. Okay. Kaya nga, excited ako sa, hindi ko alam kung March ito or April, yung idea ng don't die. May isang topic tayo, ng title is, hindi ko lang matandaan, maybe April, Don't Die Before You're Dead. Yan ang title natin first week. Don't die before you're dead. Kaya ako excited ako sa mga inaaral natin. Huwag ka mamamatay before mamatay ka. Okay ba sa Mia? So, yan naman yung mga title. Ang series natin, Kingdom Discipleship by March, April possible yon. Go to the ant, you sluggard. You slow, you lazy, walang ginagawa. Consider its ways. Katulad niya, kung naghihirap ka, alam niyo kung anong problema, bakit maraming mahihirap sa Pilipinas? Bakit maraming poor poverty? They are considered sluggard. Kaya sabi niya, tingnan niyo ang ants. Nag-iipon sila. Tapos katulad niya, kung isa kang may family ka, then help one another. Huwag kang mag-isa na ikaw lang gumagawa. Then kung wala ka naman itutulong, at least encourage man lang, masahin mo lang asawa mo. Sweetheart, kaya mo pa yan. Kaya pa yan. Kung magtrabaho ka ng todo, marami ko order sa Shopee. Di ba at least na-encourage mo? May pambayad ka. Tama ba Jonathan? Ganon, di ba? Encourage nyo ang asawa nyo. O hindi ibig sabihin na, ikaw naman nagtatrabaho, huwag ka naman puro ka Lazada, puro ka Shopee. Hindi, dapat nga. We consider the ants' ways. Nag-iipon tayo para saan ba yan? O, di ba? Alice, para saan? Sa online. Tama ba yun, Nikki? Kaya, pag-usapan nyo, go to the ants and be wise. Tama ba, Peya? So, ang ants ay good at communication. May tinatawag sila, wala silang tainga, pero nakakapag-communicate sila kung nasaan ang pagkain at saan ang colony. Ang tawag diyan ay true scent. Iba? Ibig sabihin, meron silang amoy through, ang tawag ay pheromones. The most important way that ants communicate with each other, with other colony members, is through unique chemicals called pheromones. Using their antenna to smell. Isipin mo yung antenna nila, ganyan, no? Asan ang pagkain? Kaliwa ka. So nagkakaintindihan sila. That's God's design. Wala tayong magagawa. At kung nasaan yan, napupuntahan nila yan. So yan ang kanilang way ng kanilang pag-communicate. At effective sila. Kaya kung kayo medyo nawawala, nadi-discourage ka na, ano ba nangyayari sa buhay ko, ano nangyayari sa tuwan mo, magtanong ka lang. Kasi we're excited to move forward, to advance the kingdom, dahil yan ang sabi ni God. So yan, makita nyo yan. So like ants, they communicate their purpose, work together as a team. That is why they are productive and abundant. Gusto nyo maging abundant? Gusto nyo maging productive? Look at the ants. Look at their ways and be wise. I would like to end with this wisdom gained while studying small but big and abundant. Mga kapatid, kaya ako na-excite mag-aral
Dahil hindi lang kayong nakakapulot, ako muna ang unang tinatamaan, ako muna ang kinakausap ni God. At meron ako natutunan dito sa dami-dami, ilang beses ko na natapos ang Bible, ilang beses ko nakita yung ants are small, are little, pero merong something. Kaya nilagyan ko ito na saying ng 211 Ministries. Ayaw ko ilagay sa akin. I would like to end this with this. Abundant without an ant is not a word. Yan yung para sa akin, kung hindi mo nakita yung ibig sabihin niyan, sa akin malaking malaki yan. Kasi doing big things, abundant things para kay God at para sa sarili mo, hindi nawawalang ant. At magugulat kayo sa mga susunod. Ang true leadership ay servant leadership. At ang word na servant, hindi mo rin pwedeng tanggalan ng word na ant. Yan yung mga wisdom na, Lord, ang bago to kaya sa susunod yan. So, ants have small heads but abundant with their minds in production. Gusto niyo maging productive? Managana? Kung sinabi ni God na magiging millionaire ka din, go with it. Kaya lang, wag mong tatanggalin ang word na ant sa equation ng productions, abundant, and doing big things for the glory of God. For our applications, ano ang message ng Holy Spirit sa iyo dito sa small but big? Number 2, paano magkakaroon ng abundant production of disciples? Yung una sa iyo yun ngayon sa ating ministry. Paano magkakaroon ng abundant production of disciples ang 211 Ministries ayon sa leadership wisdom ng ants? Father God, we honor you today. Thank you. Thank you for the wisdom. Lord, help us, God, to see the ways of the ants and gleaning the wisdom that they have. Salamat, Panginoon. Napakaliit nila, Panginoon, pero napakalikay ng influence kung maiintindihan lang namin at maaani namin ang wisdom na meron ng ants. Lord, we are all small. Maging sa aming mga viewers, subscribers sa YouTube, sa Facebook, they are small. But if they will work together as a team, we can do big things, Lord. Make a difference and enjoy abundant life. As you promised, God, Jesus came that we will enjoy life to the full, life abundantly. We honor you for that. We're excited for this February, the whole year, because we believe, God, we have something from this little insect called ants. For your glory, in Jesus' name I pray, amen. Palakpakan natin si Lord.